feel like men are loved based on what they can provide. And sometimes it's sad. Kasi like women are also in that position and we are so loud about it. Like, we don't want to be your server and everything in between. But we simply like preach the fact that men should be the provider. Don't get me wrong, I know naman na we have different roles in the society, but it's just sad na there's a lot talaga na will love men depends on what you can give, what they can give. Like sometimes parang it's gonna be a different scenario if same person, the other one is mayaman siya, pero kung mahirap siya, it's a no. Gets ba? Na although emotions are very much important, like they love you well, they speak nicely to you, they are very kind, sometimes the way we want to be treated well are always connected sa money. Like, sometimes yung pagtrato ng tama sa atin ay kailangan gumasta. So kung wala siyang gagastahin, parang, ay, hindi ka na tinatrato ng tama, nak. Gets ba? Kuwari, just because flowers. Girl, parang magkano ang just because flowers? O sige, sabihin na nating flowers lang in general. Okay, Ropa, isang mabilis lang. Pag-usapan lang natin to. So, lagi ko sinasabi sa inyo, women always looking for the best guy. Okay? And women only love us based on the things that we can provide for them. And sinabi na rin ni Chris Rock yan, di ba? Only children, women, and dogs are loved unconditionally. Pero pag ang lalaki, they can only love based on the things that they can provide or they need to provide something. Kaya nga, even sa society, kung ikaw yung lalaki na walang silbi, wala silang paki sa'yo eh. Gets mo? And that's the truth. Gets? Kahit na gaano ka kabait, kahit na gaano ka obedient sa batas, sa magulang mo, pero kung yun lang yung kaya mo i-provide, hindi pa rin yun ang dahilan para masabi ng isang babae na the best ka. Dahil ang babae, kailangan nilang, okay, ganito, mayroon tayong biology. Merong biology ang babae, di ba? So, kailangan nilang mapulfill yun. Hindi tinuturo ng nanay yun, ha? Pero, naka-hardwired yun sa babae na to find the fucking best guy na magbibigay seguridad sa kanya. Diba? She's talking about the dates. Pwede ka makahanap ng babaeng talagang willing to date you, tapos sila yung gagastos. Walang problema doon. But the question is, hanggang kailan? At kung ikaw, lalaki ka, kung nasa ganung kang situation, hanggang kailan mo kayang tibayan or tigasan yung mukha mo na wala ka ibang gagawin at iaasa mo sa EA mo? Gets? Walang problema kung naintindihan niya na, o sige babe, okay lang, wala ka pa naman trabaho ngayon, ako muna. So, pag pinapakita mo na talagang nagpupursigi ka at lagi mong pinapaalala sa kanya or hanggat maaari, babe, huwag na tayo lumabas, huwag na natin gawin to, huwag natin gawin yan kasi alam mo naman, di ba, naghahanap pala ako ng trabaho or kaka-resign ko lang sa trabaho. So, gusto ko yung pera mo, i-keep mo muna. Tapos, bawi na lang ako sa'yo. Promise, pag ako nakahanap ng trabaho, babawian kita. O gusto mo, bembangin kita mamaya. Hindi ka na. Ibig ko sabihin is, kung ganun ka magsalita, at least mararamdaman ng babae kahit paano, binibigyan mo siya ng assurance or dire-reassured mo siya or binibigyan mo ng seguridad yung emotions niya at ang kanyang mentalidad na huwag kang mag-alala, sandali lang to, after nito, balik tayo sa dati. Okay? Lalabas ulit tayo, lagi tayong kakain sa ganito, kung ano-ano pa. Kasi ang babae, syempre, girls just wanna have fun most of the fucking time. Diba? Kaya nga, dalawa ang ng babae, card nila to get the life that they want. Unang-una is to be successful by themselves. Pero pag hindi nila nakuha yon, they can find a guy na pwede magbigay nun sa kanila. Pero tayong mga lalaki, hindi tayo pwede humanap ng babae na ibibigay yung kinabukasan natin. Gets mo? O yung mga pangarap natin, bibigyan ka ng magandang kotse, magandang bahay. Alam mo yun? Travel. Walang ganung babae. Gets? Unless nanay mo, pwede kang bigyan ng ganung buhay. Pero, mahirap naman yun. Trust fund baby ka. Mama's boy ka. At the end of the day, hindi ka rin makaka-attract ng babae na gusto mo. Kaya nga, pag sinabing mama's boy, galit na galit yung mga babae dyan. Ayaw nila sa lalaking mama's boy. Kasi Kasi, babae sa babae yun, alam nila, nakikita ka agad ng nanay, I don't like this girl. Hindi yan nararapat sa'yo. Kasi alam nila eh. Alam ng kapwa nila babae kung ang babae talagang may ibang intention sa'yo. Kaya nga, tamo si Richard Gutierrez, protektado ng nanay niya. Diba? Pwede nating asarin siya na mama's boy. Or wala siyang, he doesn't know how to make decision. Pero, ginagawa lang ng nanay niya para protektahan si Richard Gutierrez. Pero yun nga, bilang lalaki, dapat tanggap natin kung magkakamali tayo. Kasi pinasok natin yung mga ganyang bagay. Tanggapin natin, di ba? Pero good thing, meron siyang magulang na or meron siyang nanay na kaya siyang protektahan. Okay? As we all know, parang yung nanay nila yung talagang the boss sa family, di ba? Pero kung si Eddie Gutierrez, yung boss sa pamilya, then I think iba siguro yung magiging dynamic pa, di ba? Okay, balik tayo. Mga Ropa, kung proud ka na naiisahan mo ang EA dahil
nililibre ka or yung girlfriend mo siya gumagastos sa'yo. I just want you to know na hindi araw-araw Pasko. Okay? Darating at darating yung point na mananawa yan. At pwedeng, alam mo yun, mawalan ng respeto sa'yo. At ang pinaka hindi mo magugusto ang respeto is hindi yung sasabihin kanya walang trabaho or wala kang silbi. Yung respeto na tinitingalaan niya or hinahangaan na niya is ibang lalaki at hindi na ikaw. Diba? Diyan na magsisimula na pwedeng magkaroon ng ibang lalaki sa buhay, yung ea mo. Or tumingin sa ibang lalaki, yung ea mo. At pwedeng mangyari yung monkey branching na sinasabi ko. Kaya mga ropa, bilang lalaki, kailangan natin tanggapin na dapat meron tayo na po-provide. Okay? Regardless on how you feel. Hindi importante dito kung ano yung nararamdaman mo. Ang importante dito is kung ano yung mapoprovide mo. Dahil yung emotions natin, hindi ganun kahalaga sa mga bagay na kaya mong ibigay. Uulitin ko. People will love you because you're providing something. Okay? Pag ganun ang mentalidad mo na hindi mo ganong binibigyang importansya yung nararamdaman mo, people will trust you. Kumbaga, yung mga tao titingala talaga sa'yo. Ikaw talaga yung pwede nilang asahan. Though, ayaw natin nun. Pero bilang lalaki, mas masarap sa pakiramdam yung tayo yung inaasahan kaysa ikaw yung maasa. Di ba? Kasi pride natin yan mga lalaki, di ba? Yun yung parang ano natin, batayan natin na meron kang bayag, meron kang prinsipyo, meron kang paninindigan, meron kang disiplina, at higit sa lahat, meron kang ibubuga. Diba? So, pagdating sa babae at lalaki, iba yung pangangailangan natin. Iba yung pangangailangan ko, iba yung pangangailangan ng babae. Ang mga babae, kailangan nila yung mga lalaking the best at meron kayong i-provide. Sa ating mga lalaki, ano yung gusto natin sa mga babae? Ang pinaka number one na gusto natin sa babae is we look for purity. Kaya nga mga babae, during first date or during the date, they always sell what? Purity. Hindi ako ganyan. Hindi ako kagaya ng, yung alam mo nga, may kakilala nga akong ganyan. Lalo na pag pinag-uusapan niya na yung about sa mga babae na talagang mahihilig sa lalaki or yung mga babae na nagiging maharot. Lagi nilang hindi sinasali sarili nila pag... hindi ako ganyan. This is my first time. Hindi ko pa nagawa yan. No, I never done that. Sa'yo ko lang ginawa to. That's fucking bullshit. Kaya ako ikaw, lalaki ka, naniniwala ka doon. Hindi kita mapipilit na huwag ka maniwala. Kung papairalin mo yung nararamdaman mo na, feel ko naman, di niya talaga ginawa. Putang ina, huwag ka maniwala sa nararamdaman mo. Dahil kahit yung nararamdaman mo, sinungaling yan. Hindi totoo yan. Ikaw, patay na patay ka minsan sa isang ea. Di ba? Nangyari na siguro sa inyo yan. O nung may nangyari sa inyo, ano nangyari? Nawala, di ba? Yun lang yun. Wala na. Di ba? May ganun. Or, for example, may crush na crush ka. Nung nag-date kayo, nagsalita siya, nakita mo yung mga flaws niya agad, dun sa first date nyo, ano nangyari? Wala na. Yung interest mo bumaba na kagad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ropa, lagi ka magbase sa kung ano yung katotohanan, yung realidad, at magbase ka doon sa, kung tingin mo itong babae na to, magiging masakit ang ulo mo after 5 years, 10 years. Hanggat maaga, putulin mo na yung relasyon mo sa kanya. Kung ito, alam mo yung babae na to maraming trauma at gusto mo magpaka-white knight, wag mo na subukan, ropa. Pero ikaw, you can try. Kung first time mo, magpaka-white knight, go. Para at least alam mo kung ano yung feeling ng nice guy, alam mo yung feeling ng white knight, at alam mo yung simp na lalaki. Para at least pwede mong timbangin kung saan ka. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, isa lang ang pinakagusto ng EA is yung the best ka. That's it. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out.